Magandang araw po sa iyo, Sir Miggs. Ako nga pala si Sonia. So, ito po yung pinakabago sa mga hindi ko maipaliwanag na karanasan ko. Nangyari lang ito mga 5 buwan na ang nakalipas. May kaibigan ako, sobrang close. Mahigit 20 taon na ang aming pagiging magkaibigan. Parang kapatid ko na siya. Pero noong September pumanaw siya dahil sa lung cancer. Malakas kasi siyang manigarilyo. As in, halos di ko siya naalala na walang yosi sa kamay. Bukod doon, mahilig siyang mangolekta ng magasin. Lahat ng klaseng genre, sci-fi, history, comics, mga luma pa talaga. Mga ilang linggo matapos siyang mawala. Doon nagsimula. Gabi nun. Tahimik. Nagbabasa lang ako sa sala nang biglang. May naamoy ako. Yung amoy ng basang upos na sigarilyo. Parang ashtray na pinatakan ng tubig. Mabigat. Malansa sa ilong. At may halo pa, parang amoy ng lumang kahon na puno ng papel. At hindi lang ako yung nakakaamoy. May dumaan na delivery rider. Pagpasok niya sa may pinto, sabi niya, "Ma'am, parang may sunog." Amoy basang yosi. Nagkatinginan kami. Wala namang naninigarilyo sa bahay. Sarado rin lahat ng bintana. Wala rin akong bisita. Wala akong niluluto. Kinaumagahan, habang nasa kusina ako, bumalik na naman yung amoy. Parang lumalakas pa nga. At tuwing naamoy ko iyon may kakaibang pakiramdam. Parang mabigat sa dibdib. Malungkot. Hindi takot eh. Pero alam mong may presensya. Tahimik lang siya. Pero parang may nanonood. Araw-araw. Gabi-gabi. Ilang beses nangyari iyon. Sa sala, sa kusina, minsan pati sa banyo. Parang sinusundan ako. Hanggang isang gabi, nakaupo lang ako sa kama. Tahimik. Napatingin ako sa picture naming dalawa, yung lumang frame na nasa tabi ng lamisita. Naalala ko yung mga huli naming kwentuhan. Yung mga plano niya. Mga pangarap niyang hindi na matutupad. At doon, bigla. Walang tunog. Pero unti-unting nawala yung amoy. Parang nagpapaalam. Hindi ko alam kung totoo, pero ang gusto kong isipin bumisita siya. Nagpaalala. Nagpaalam. Sana nga kung nasaan ka man ngayon. Sana ay malaya ka na. Sir Miggs, ito ang pangalawang kwento ko. Okay. So kung sa tingin mo, imagination lang ang mga multo. Pakinggan mo ito. Nangyari ito sa bahay ng lola ko. Ngayon, disclaimer lang ha. Yung bahay ni Lola. Kilala na sa buong pamilya na haunted talaga. As in, lahat ng tumira o tumuloy roon may kwento. Kahit mga bisita lang, may nararamdaman, may nakikita. Walang palya. Bumisita ako roon pagkatapos ng libing ni Mama. Medyo emotional. Gusto ko lang sana ng katahimikan at yakap ni Lola. Nasa sala kami noon, nagkukwentuhan lang. Like conversation. Tahimik ang paligid, mga 5 PM yon. Yung tipong gabi na pero may liwanag pa sa labas. Habang nakaupo kami sa sofa, may napansin ako sa may hallway. Parang may gumalaw. Natigilan ako. Pero iniisip ko baka pagod lang mata ko kasi ilang oras din akong nag-drive. Pero habang tumatagal, mas lalong lumilinaw. May bagay na para bang lumulutang sa ere. Transparent siya na parang jellyfish pero gawa sa hangin. Kasing laki niya ang isang lata ng pintura at dahan-dahan lang siyang kung gumagalaw. Tinitigan kong mabuti at siniguro ko sa sarili ko na, totoo ba ang nakikita ko o isa lang ba itong guni-guni? So I ignored it. Pero maya-maya pa, nagsimula na siyang parang naglalaro. Pabalik-balik sa may bukana ng kusina. Pasilip-silip. Parang gusto niyang kunin ang atensyon ko. Parang sinusubukan niya kung hanggang saan ang kaya ko. Doon na ako kinilabutan. Alam niyo yung instinct mo na. Umalis ka na dito. Tumayo talaga ako at dumiretso palabas. At iniwan ko si Lola sa sala habang nagsasalita siya. Nagulat at sumunod agad siya sa akin. Paglabas niya, tinanong niya ako. "Oh, anong nangyari?" Sabi ko, may nakita ako na gumagalaw sa hallway lumulutang. Tumahimik siya saglit tapos sabi niya, "Wala namang espiritu dito na kayang saktan ka.
Ako yung klase ng tao na prangka at diretsyo kong sinabi. Alam ko. Pero minsan hindi nila kailangang manakit para mapahamak ka. Minsan sapat na yung takutin ka hanggang sa ikaw mismo ang makasakit sa sarili mo. Eventually, bumalik din agad kami sa loob. Pero this time umupo ako sa ibang upuan. Doon sa pwesto na hindi ko kita ang hallway. Kasi to be honest, hindi ko na kayang makipagtitigan pa ulit sa kung ano man yon. Sir Miggs, alam mo yung feeling na may ibang presensya sa paligid mo. Yung walang gustong sabihin, walang gustong gawin, pero ipaparamdam niya lang sa'yo na nandoon siya. Yun eh. And up to this day, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng nilalang yon. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi imagination lang to. Sir Miggs, ito ay isa ko pang kwento. Ito yung kwento na medyo nagbigay ng kilabot talaga sa akin. Hindi dahil sa may nakita ko, kundi dahil sa mismong anak ko ang nakakita at 5 taon pa lang siya noon. 1 taon bago yung kwento ko sa hallway. Bumisita kami ng anak kong babae sa bahay ni Lola. She was just a little over 5 years old. Maliit pa, pero nagsisimula ng magsalita ng buo. Gusto ko lang siyang dalhin doon para makilala pa si Lola, para makabanding. Normal lang ang lahat. Masaya. Tahimik. Parang regular na family visit. Walang nangyaring kakaiba. Walang naramdaman. Walang nakita. Or so I thought. Pagkatapos ng araw na yun, habang nasa kotse kami at pauwi, tinapik ko siya at tinanong, "Nag-enjoy ka ba kina Lola?" Ngumiti siya. Sabay sabi, "Yes." At may itinanong siya na hindi ko ini-expect. Sabi niya, "Pero, sino yung isang babae?" Bigla akong napalingon sa kanya. "Sinong babae?" tanong ko. At doon, napakunot noon na ako. Sinubukan ko pa rin na maging mahinahon at kalmado at tanungin siya. "Anong itsura niya, anak?" Biglang nagbago ang mukha niya. Yung masayahin tapos biglang naging seryoso. Sobrang seryoso. Tumahimik siya saglit. Mga ilang segundo rin yun. Tapos nagsalita siya. At ang sabi niya, "Ayoko pong pag-usapan." Medyo pagalit niyang sabi sa akin. Kaya naman nagulat ako. Hindi naman kasi siya ganon. Curious yan eh, madaldal, palaging excited kung magkwento. So tinanong ko ulit siya. Pero sa pagkakataong ito ay mas mahinahon pa. "Love, sino ba siya? Baka kilala ni Mami." At doon na niya ako tinignan ng diretsyo. At sa tono na parang hindi siya 5 taon gulang, kundi parang sa isang matanda na. Sabi niya, "Sinabi ko na sa'yo, ayoko pong pag-usapan." Tahimik kami buong biyahe. Wala nang nagsalita. Nakatingin lang siya sa bintana, tapos unti-unting nakatulog siya sa upuan niya. Ni hindi ko siya ginising nung dumating kami. Pagdating sa bahay, tumawag agad ako kay Lola. Sabi ko, "La, may sinabi si baby sa akin habang pauwi kami." Tinanong niya sa akin kung ano yon at dun ko kinuwento ang lahat. Yung reaksyon, yung tanong, at yung tono niya lahat yun sinabi ko kay Lola. Tumahimik si Lola saglit. Tapos sumagot siya. "May mga bumibisita talaga rito paminsan-minsan. Pero hindi lahat masama." Hindi na kami nagtagal sa pag-uusap. At hindi na rin ako nagtanong pa ulit sa anak ko. At hanggang ngayon, hindi pa niya binabanggit ulit yung isang babae. Pero minsan, kapag dumadaan kami sa lumang bahay ni Lola, bigla na lang siyang tatahimik. At titingin sa bintana. Alam kong may nakita siya. At alam kong may naramdaman siya. At alam mo, kung ano yung mas nakakakilabot. Yung fact na kahit bata pa siya, ay alam na niyang hindi basta-basta yon. If ever na may anak ka, alam mo yung mga ganong moments, na parang may alam sila na hindi natin nakikita. Yeah, yun yung tipong kwento na hindi mo makakalimutan. Kung kwentuhan lang din ng kababalaghan ang usapan, ito pa isang hindi ko rin makakalimutan. Last year lang to nangyari. May kamag-anak kaming pumanaw.
And bilang isa ako sa mga nakiramay, tumuloy ako sa bahay nila ng 3 araw. Okay naman yung lugar. Tahimik. Medyo probinsya ang vibes at medyo luma na rin yung bahay. Wala naman akong inaasahang kakaiba at wala din naman akong naramdaman nung unang araw. Pero nung gabi, ibang usapan na. Dahil puno na ang mga kwarto, sa sala na lang ako natulog. May banig, may kumot, at electric fan sa tabi. Ayos na. Pagod din naman ako kaya mabilis din akong nakatulog. Pero sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising. May humila sa kumot ko. At hindi yung mahinang hila lang. May konting bilis. Konting puwersa. As in, magigising ka talaga. Parang may ibang kamay na nasa kabilang dulo ng kumot, mararamdaman mo talaga siya. Bumangon ako at tumingin-tingin sa paligid. Madilim. Wala akong nakita at walang kahit anong kakaiba. Akala ko nung una may nagprank lang sa akin, pero wala. Humiga na lang ulit ako. Sinubukan kong bumalik sa tulog. Pero maya-maya may humila na naman. Parang sinusubukan akong guluhin. Hindi naman ako agad kinabahan, pero nainis ako. Alam mo yung tipong pagod ka, gusto mo lang naman matulog, tapos may kung sino man naabala sa'yo. So ang ginawa ko, binaliwala ko na lang. Hindi ko siya binigyan ng pansin. Kinuha ko ulit yung kumot ko, ibinalot ko sa sarili ko at pumikit ako. And just like that, tumigil siya. Wala nang humila. Walang kahit anong tunog. Tahimik na uli. Ngayon, kung multo man yon o residual energy o kung ano man. Hindi ko na inalam. Ayoko na ring alamin. Kasi minsan, hindi mo na kailangang maintindihan ang isang bagay para malaman mong totoo siya o hindi. Minsan sapat na yung maramdaman mo siya. Hindi lahat ng kwento may ingay. At hindi lahat ng multo ay nagpapakita. Minsan, isang tahimik na paghila lang ng kumot ay sapat na para hindi mo makalimutan ang gabi. At yun lang muna mga kaibigan. Minsan, hindi mo kailangan ng multo na mukhang nakakatakot. Minsan sapat na yung presensya lang nila para yanigin ka. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito ay maaari mong i-share, like, comment at paki-subscribe na rin. Maraming pong salamat.